Good evening, sir. Good morning or good afternoon. I am John Arvinio Lagnay and I am here on creating the first output static routing configuration. In this video, I will demonstrate how can we do a layout to give a network diagram and how we configure the network diagram by using static routing. So ito yung routing natin, sir. Then let's recreate that. Then naka-ready yung ano ko, sir, dito. Yung ganito ko, yung subnetting of networks ko, then subnetting tables, and then yung addressing scheme. Then makikita natin dito na maglalagay tayo ng tatlong routers. So ang gagamitin natin dyan is ang 1841. So let's add na lang. So router 1, router 2, then router 3. Rename lang natin. R2, then R3. Then yan, rearrange lang. And then sa end devices tayo. So end devices is may PC 1, 2, 3, 4. So 1, 2, 3, 4. Meron tayo ditong 1, PC 1, PC 2. Oh, no. Sige. PC 2. PC 1. And PC 3. PC 4. PC 5 and 6. Then after nyan, sir, let's configure na let's configure the connections. So ang connections dyan, sir, is kukunin natin to, which is copper crossover. So ang nakalagay dito, sir, sa PC, sa R1, mag-umpisa natin sa R1, fast ethernet 0, then fast ethernet 1. So dito, fast ethernet 0, fast ethernet 1 here, fast ethernet 0. Then tama ba? Yan, tama nga. And then dito, sir, sa router 3, PC 6 is fast, dito yung 0, then dun yung 1. So dito yung 0. Ay, kulang tayo ng... Ay, hindi. Mali. Dapat ito pala. So, router 3 is PC6 is router 0. Then dito is router 1. Tama ba? So, check natin. Then ito, fast 0, fast 1. Then dito naman sa kabila, which is sa taas, and fast 0, then fast 1. Dito yung fast 0. Ito pala. Ito fast 1. Ito yung fast 0. Tama ba? Then after nyan, sir, i-configure natin yung router natin. Yung mga ganito, yung DCE, kailangan natin maglagay ng module. So paano yung lagyan? Buksan natin yung physical, off natin yung router, then maglagay tayo ng weak 2T, then on ulit. Same lang, sir, sa mga sa ibang routers. Weak 2T off, then on, pagkalagay ng module. Then weak 2T off muna pala natin, then weak 2T, then on. And then dyan, sir, is pwede na nating lagyan ng connection yung mga serial ports. So dito, sir, R1,
router 1 and router 1 cellular port 1 papuntang serial port 1 din is DCE. So DCE dito, so 01 papunta sa 0. Ayan, so makikita natin na may clock icon yan. So serial port 0, ay wait lang, so mali, ito pala yun, 1 to 1. So 1 to 1, yan. And then sa kabilang port naman sir is so dito DCE sa router 2 papaba, so SE0 to SE0, then okay na. Then dito naman DCE pataas, so serial port 0 to serial port 1. Yan. So yun na sir. Ang gagawin naman natin next is i-configure natin yung mga i-configure natin yung mga devices natin. So paano yan? Click natin to, desktop IP configurations. So saan natin ito makukuha? Makuha natin yan dito banda sa may dito natin. So ang PC na sinilag natin is PC1. Ang IP address niyan is so dito sir, ang kukunin natin ngayon is yung ito. So dito sa baba, kunin natin ngayon is yung router 1, diba? Ay sa PC1. Ayan. Ang PC1 natin is kukunin natin to. Ang IP address, subnet mask in default gateway. So yung yung IP address niya is 192.168.7.254. Ang subnet mask niya sir is 255.255.252. And then ang default gateway niya is this 192.168.31. Then okay na tayo sa PC1. Then sunod natin is yung PC2. Then yung PC2 sir is meron siyang ito yung IP address niya, which is 192.168.9.254, and then yung subnet mask, and then yung default gateway. And okay na yan. Then sa ano naman tayo, PC3. Then sa PC3 is meron siyang ito yung yung IP address natin, 11.190. Subnet mask is subnet mask niya is ito, 255.255.192. Ay hindi, dito pala yan. Yan. Tapos dito naman is yung default gateway. Yan. Then PC4 tayo, desktop IP. Yan. Sa IP address niya is PC4 ito 192.168.10.254. Subnet mask is 255.255.255.2.0, and then subnet mask is 192.168.10.11 .1. Then sa may PC5 tayo, desktop configuration, IP address is 192.168.11.126. Then tayo sa kabila, subnet mask, tama ba? PC5 is 128.168.11.126. Then ang default gateway is 192.168.11.1. Then enter lang natin sure yan. Then okay na tayo dyan.
Then sa may PC, kabilang PC na tayo. Desktop IP. Then lagay lang natin yung laman, which is 192.168.3.254. Yung IP address natin yan. So ito yung subnet mask nya, which is yung CDAR. Pwede mo siyang kunin sa CDAR, pero andito naman na sir yung subnet mask, kaya mas mabilis na lang dito. Then yan, tapos na tayo dun sa paglalagay ng mga then tapos na tayo sir sa mga sa IP addresses. So ang gagawin natin sir ngayon is maglalagay tayo ng basic privacy config on the two routers. So paano yan? Dahil sa router 1 tayo, CLI. Then pag ganito sir, would you like to enter the initial configuration dialog, press lang natin no. Then enter, enable natin. Then pag andyan na tayo, wala tayong config term. Then nakapasok na tayo sa CLI na config terminal. And then lalagay natin hostname router 1. Yan, mali. Nalagyan ko ng hostname. May mistake. Yan. And then enable secret class. Yung password na yan sir is yung password natin para sa privilege mode, which is mas malalim siya sa config natin. So no IP domain lookup, then banner MOTD, unauthorized access is strictly prohibited. Then yan. Then hashtag sign, enter natin. Then line console 0. And then password. Lalagyan ko ng winter. And then login. Line VTY 04. Password. Winter. Login. And then pwede natin siyang i-try natin yung password na nilagay natin. Check lang. Enter. So andito na tayo. Ito yung banner na ginawa natin sir. And then pasok tayo dito. So ano yung unang password? Winter. Kasi yun yung nilagay natin. Ayan. Then enable para makapasok tayo sa privilege mode. Meron tayong dalawang password para mas secure. In case na malagay na access nila yung una, may pangalawa pa. So yung password dyan is class. Ayan, dito na tayo. So pagkatapos yan sir, pwede magko-configure na tayo ng mga nakakonect sa device na to. So fast Ethernet 0, then fast tawag dito. Magko-configure tayo ng connection niya. So ano yan? Lagyan na natin interface fast Ethernet 0. Ay wait lang, may mali tayo. Confirm ito ba? Interface FA0 -0. Ayan, nakapasok na ito sa config if. So saan natin kukunin yan? Sa subnetting table din natin. So ang FA na yan, ang FA na connection nito is ito. So 192, lalagay lang natin is yung IP address. So pwede natin ilagay dito ngayon dito is IP address. So IP address, then kunin natin yung IP address ng fast Ethernet 0, 192.168.8.1, then subnet mask. So kunin ko lang yung script ko, and then subnet mask naman, kunin natin yung 255.254.0. so saan natin kinuha to? So yung FA na kino-configure natin is ito.
So, kinukuha lang natin yung IP address, then subnet mask. Then, enter lang natin. Ayan. So, okay na siya. And then, ilalagay natin ngayon is no shutdown. So, pag nilagay natin, yung no shutdown na yun, is dapat magkukulay green. Kasi naka-down siya, sir. Kailangan, pag nag-no shutdown tayo, magkukulay green na yung connection. So, no shutdown. Yan, nag-up na. So, pwede na, nalaman na natin na tama yung, natin, yung nilagay natin na IP addresses. And then, sa pangalawa naman tayo, FA01. And then, IP address. So, IP address, ito. Then, 192.168.11.1. Then, 255.255.255.255.128. Enter lang natin. Then, no shutdown. Then, i-equal lang natin para makita natin yung in real time. Oh, may mali tayo. Saan yung mali natin? So, parang may mali tayo dito sa IP configuration. So, ang PC na yan is PC5. PC5 is 192.168.11.126. And then, tama naman. PC5 is may ilang host. 125. Then, ito siya. Kunin natin to. And then, sidarin niya. Try lang natin ulitin yung command. Interface FA01. And then, IP address. IP address na FA1 natin. Ito. 192.168.11.1.255.255.255.128. Then, no shutdown. Hanggang na ba? Tayo. Ngayon, sir, nahanap yung error. Dito lang pala. May sobra tayo dito. And then, ayan, nag-up na siya. So, sa ano naman tayo? Sa kabila naman tayo. Sa serial ports niya. So, ang serial port niya dito, sir, is eto. Same lang din ng processor. So, pag SE, check natin dito. So, ang serial port, serial niya, sir, is hindi siya DCE, PTE siya. So, ang lalagay lang natin, hindi tayo maglalagay ng clock rate, no shutdown. So, ang gagawin natin dyan is interface. Interface space SE 0 0 0. So, tatlong 0. And then, IP address. Then, buksan natin yung table natin. Yan. IP address is ito. Take lang natin siya, which is 192.168.11.194. And then, ang subnet mask niya is 255.252. 255.255.255.252. And then, no shutdown. Dito, sir, is hindi mo na magkukulay green yung connection niya. Kasi, ibig sabihin nun, hindi pa natin na-configure yung kabilang router na pinag-connectan niya. So, once na na-configure natin, yung next na router is mag-okay na siya. So, no shutdown natin. Nag-change siya ng state to down kasi hindi pa pwede.
So, antayin lang natin yan mamaya pag naayos natin. And then, yan. So, interface SE0 0 1 0 0 1. Yan. And then, IP address 192.168.11.201. And then, kukunin natin yung 255.255.255.252. And then, lalagay natin ngayon is clock rate ay 600. And then, no shutdown. Ayan. So, nag-state to down siya kasi hindi pa natin naayos yung iba. So, now, gagawin natin is check muna natin yung topology kung anong end devices. So, gagawin natin, mag-routings na tayo. So, alis tayo sa config na if. Then, dito sir is yung mga kung saan dadaan yung mga packets. So, kung kanyari sir, yung gusto ko dito is PC1. Pupunta siya sa PC5. So, saan siya dadaan? Dito, then babalik dito. So, same goes din dun, sir. Paano yun? Paano gagawin na? Paano natin magagawa yun? So, IP. Then, IP route. Check natin yung topology. Kunyari ito. Then, dito din natin kukunin yung mga, yan dito. So, yung configure natin ngayon is yung PC ba? So, and then, ang kukunin natin ngayon sir is, ang gusto ko itong PC1. So, check natin yung host. Yung host niya sir is network address. Kukunin natin. So, ito yung network address niya. 192.168 .168 .4 .168.4 0. And then, kukunin natin yung CDR niya, which is 255.255.252.0. Kasi, yung host na yun sir is 765, which is PC1. Then, check natin yung PC1, yung subnet niya, is ito 255.255.252.0. And then, kukunin naman natin ngayon yung exit port. So, saan siya lalabas? Papuntang pabalik. So, ito sir, dito kinuha natin to yung network niya, and then papunta siya dito. Ito naman yung kukunin natin na exit port niya, kasi doon siya dadaan pabalik dito. So, ang kukunin natin is sa router 1, exit port ng devices sa router 2 is yung serial port 0. So, ito. So, tingnan natin. Serial port 0 sa router 2 is 192.168.11.193. So, ito yan. Ilagay lang natin is 192.168.11.193. Ayan. So, nakuha na natin yung exit. May mali ata tayo. So, paano yun? Ayan sir, may typo pala tayo. So, dapat hindi siya 268, dapat 168. Then, same lang din. Then, try natin. Ayan, okay na. And then, sa kabila naman tayo. So, ang kukunin ulit natin is yung isang PC sa may router 1, sa may router 2. So, which is PC4. So, lalagay lang natin ngayon is IP route
And then, yung network address ng PC4, which is 150 host. Yung 150 host na yan, kukunin natin to. 192.168.10.0. 192.168.10.0. Then, ang subnet mask ng PC4 is 255.255. 255.255.255.0. And then, same lang din sila ng exit port, sir. Kasi doon din lang lalabas yung packet. Kasi isa lang dapat. Hindi siya pwedeng pumunta sa kabila kasi sa ibang router na siya pupunta. Ayan. And then, after nun, sir, ang kukunin naman natin ngayon is yung sa kabilang PC. Ay, sa kabilang router. Kasi kinuha na natin to. Kinuha na natin tong address niya. Yung address din nito. And then, exit port. And then, ito naman yung kukunin natin. So, let's configure that. Then, IP route. And then, kukunin natin ngayon is yung PC3 muna. So, 50 host. Ang 50 host na yan is andito. Kukunin natin is 192.168.11.128. So, 192.168.168.11.128. And then, ang subnet mask ng PC3 na yun is ito 255.255.255.192. Tama ba? Ayan. And then, ang exit port niya, sir, ang kukunin natin na exit port niya is yung ano ba yun? Ang kukunin na exit port natin, sir, is yung serial port 1 naman ng sa may router 3. So, serial port 1 dito. Kasi pupunta siya pa ganun. Pag kinuha natin yung 0, hindi siya pwede. Kasi pataas siya, sir. So, lagay lang natin. Then, hanapin natin yan. Yung serial, yung IP address ba yan? Oo. Then, kunin lang natin sa may router 3, which is SE, itong 202. So, 198 dot 168 198.168.11.202. Ayan. Then, IP route, kukunin naman natin ngayon is yung kabila. So, PC6, which has 900 hosts. Then, so in the 900 hosts, we can get its network address here on the subnetting table, VLSM. Then, 192.168.0.0. And then, let's take its subnet, and then 900 hosts, which is PC6. Then we can see it here on the addressing scheme. That is PC6.255.255.252. So 255.255.252, and then they will have the same exit port. So 192.198.168.11.202. Now, wait, I made a mistake. Wait, sure. Let's try that again na lang. IP route, so let's take its IP route 900. IP route. 900 hosts, which is this one, 192.168. That's zero space. So we have a mistake here. Kulang po siya sir ng 0. So let's do that again. 255.252.0. Yun ba? Then 198.168.11.202. Ayan. So sir, gagawin naman natin yan. Ilagay natin yung default gateways. So IP route, and then 0000 space 0000, and then let's take the first exit port.
So 192.168.11.193. Is it correct? Yes. Then IP route ulit. Then so 1 2 3 4 space 1 2 3 4. It's the same. 1 2 3 4. Oh my gosh, so there we go. So 1 2 3 4. Then let's take the 198.168.11.202. Ayan. So after nyan, sir, nagawa na natin yung IP routes. And then let's ulitin lang natin siya sa iba pang mga routers. So pwede natin hayaan muna yan. Then let's configure naman the serial this another one. So CLI, same lang din, no. Then enter, enable, and then hostname, confirm, then hostname R2, enable secret class, no IP lookup domain. See, parehas pa. No IP domain lookup. Then banner and OTG, unauthorized access. This is strictly prohibited. Then yan. Then after nyan is line console 0, password, enter. Kulang. So line console 0, password, enter, and then login, line bty04, password, enter, login, exit. Try natin. So enter, enable, class, yan, confirm. Then we have na so let's do this one then. Previous FA0. Then yung connection dito, sir, is kukunin na natin dito. So kukunin lang natin is yung IP address ng subnet mask. So sa fast Ethernet, sir, is 192.168.4.1, 192.168.4.1, kulang pala tayo dito IP address. Then this one is 4, not 3, then 255.255, 252.0, then no shutdown. Then after that, we can see here that yung connection, sir, is it isn't down anymore, it's up because we entered the no shutdown command. Then let's take the other port interface, fast Ethernet 01, and then IP address, and then that's 192.168.10.1, 192.168.10.1. Then its subnet mask is 255.255.255.0, then no shutdown. Yeah. Then let's do the other one, is interface SE000. And then after that is IP address. So as you can see here, sir, na yung inner natin is 0. So yung 0 na yun is DCE. So yung DCE na yan, after natin malagay yung IP address, kailangan natin maglagay ng clock rate 9600. So let's do that na lang. So where's saan na yung kan natin, table natin, this one, and then IP address tayo, puno natin yung ito,
this one. So 192 168 11 193 192 168 11 dot 193. Tama ba? 1 and then 255 255 255 255 252. Oh, na ang spelling tayo. 192.168.11.190, then 255, then 255, 255, 252, then enter, then clock rate 9600, then no shutdown. Then as you can see here, nag-kulay green na yung ano natin, connection natin, kasi na-configure na natin siya. So once na na-configure natin dito sir, is magi-green na lahat yan. So meaning na ito, naging up na yung status nila. Then enter natin, then let's do the other serial port. So interface SE0 0 /1, and then IP address is 192.168.11.198, and then 255.255.255.252, no shutdown. Ayan. So this is the other one, yung pag-announce siya, na-configure na natin. Down siya kasi hindi pa natin nako-configure itong isa. So after that, let's do the IP routing. So exit IP route, and then paano natin kukunin ulit? So sa router 2, ang first natin pwedeng i-configure dito is sa router 1. So ang pwede kong kunin dito is yung sa PC5. Gusto ko siya kunin. Gusto ko kunin yung routings niya. So sa PC5, ang exit port niya is 192.168.11.194. So ang gagawin natin ngayon is kukunin naman natin. So IP route, diba? Then ang gagawin ko sir is tawag dito, i-compare ko lang siya sa router 1 natin. Na we can see here na ang kukunin natin dito sa kunyari, dito na tayo. So kukunin natin is yung network address ng host, it's CIDR, and then the exit port. So let's do that na lang muna. Alisin muna natin ito dito. Ganyan. And then IP route. So kukunin natin to 125 host kasi gusto ko siyang dumaan pabalik sa dito. So sa ito naman is, so yung host niya is 125 is 198.168.11.0, and then yung CIDR niya naman is so PC5, ang subnet mask niya is 255.255.255.128, 255.255.255.128. So ang exit port na kukunin natin sa router 1 is yung serial port 0. So ano yung IP address niya is it's 192.168.11.194, and then let's double check sa router 1. Ito yan, 192.168.11.194, then enter. Then IP route naman, kunin natin yung isa pang host. Then ano yung host na yon? So 350. So ang 350 dito is ito, 192.168.168.8.0, and then ang subnet mask niya is PC2, which is 255.255.255.192, and then ang gagawin natin dito is
same lang sila ng exit port. So, rewrite lang natin 192.168.11.194. Yan. Then, sa other router naman tayo, IP route. So, dito naman tayo, sir, sa kabila. Kasi router 2 tayo. Ang kukunin ko dito, sir, ngayon is yung ito. So, PC3, 50 host. So, ang 50 host is nagawa na natin ito kanina. This one, 192.168.11.128. So, 192.168.11.128. And then, subnet mask ng 50 is, ang PC siya, PC3, which is this one, which is 255.255.255.192. So, 255.255.255.192. And then, ang exit port na gagamitin natin sa router 3 is yung serial port, serial port 1. Tama ba? Yan, tama. Then, 192.168. Ay, kailangan space. Yan. 192.168.11.202. So, saan natin yan nakuha? Yan yung kinuha natin sa router 3. So, this one. So, kinuha lang natin siya kasi doon lalabas yung mga packets dito banda sa 202. So, sa serial port 1. Hindi sa 0. Kasi pag sa 0, babalik siya sa kabila. Ayan. So, after natin ma-configure yan, kukunin naman natin yung isa pang route. And then, take lang natin 900 host, which is 192.168.00. 192.168.0.0. So, CDR niya is 22. Yung CDR na yun, 900, which is PC6. Ang PC6 natin is 255.255.255.252.0. And then, ang exit port niya is 192.168.11.202. And then, pwede natin gawin dito is yung domain default gateways. So, IP route. Then, 0.0.0.0.0.0.0. And then, kukunin natin yung pinakauna na exit port. So, 192.168.11.194. Yan. Yan, IP route. Then, ulit lang natin. 0.0.0.0.0.0. Then, 192.168.11.202. 192.168.11.202. Ayan. So, mga yan, sir, is pag after na itong enter, is tapos na tayo dito sa router na to. So, sa kabila naman tayo sa router 3. So, sa router 3, same din lang ng process. So, enter lang natin. No. Enter, enable. Then, confirm. Configure terminal. And then, hostname R3. Then, enable secret class. Then no IP domain lookup. Oh, no IP domain. And then after nalagay natin yun, sir, is try natin. So, enter. Enable plus. And then confirm. Okay.
And then, sa ano na tayo? Sa interface. So, yung connection is ito lang tayo ulit dito. Ito na yung mga kulay natin. So, interface FA0. Then, lagay natin is 192 IP address 192.168 0.1 then 252.0 no shutdown. Then nakulay green na. Ano natin is interface FA01 and then IP address wait hindi, sa serial port pa yan. So FA1 is IP address and then kunin natin yung 192.168 11.129. So 255 not 192. No shutdown. Ayan, nakulay green na sila lahat, sir. Yun, success tayo. Then after nun, sir, we can go na sa connection sa serial port. So interface SE 0 0 0. So let's check muna the topology. So SE00, sir, is DCE. So after natin malagay yung IP routes niya, IP addresses, kailangan natin, sir, kailangan nating lagyan ng clock rate 9600. Sir, kailangan yun. So IP address, then check lang natin sa wallet. Ito yung kukunin natin. IP address 192.168.11.197. Then subnet mask is 255.255.255.252. Enter. Then clock rate 9600. No shutdown. And then yan, sir, yung status natin dito sa connection dito is up na. Like as you can see, sir, dito medyo hindi siya na-noticeable kasi medyo maliit, pero ito, sir, it's kulay green na itong hinahabol ko, sir. So let's go, ayan, status up na yung mga serial port 0 and serial port 0 dun sa kabila. And then let's enter naman the other one. So interface SE 0 0. Then let's go to IP address, and then 192.168.11.02, and then we can go na sa RPI sa subnet mask niya, which is 255.255.252. Then we shut down. Ayan. So after yan, sir, lahat ng connection natin is up na. So kulay green na siya, meaning magkukulay green na din lahat, which is corrected yung connection natin, walang naka-down. Now we can go na sa routings, kung saan papunta at pabalik yung mga packet natin, and then we can exit the config. So IP route, so ang kukunin natin naman ngayon, sir, ang gusto kong kunin ngayon is yung kukunin ko muna itong PC5. So ano yung PC5 ulit? Kukunin natin yung PC5, which is 125 host, dito, ito 192.168.11.0. so ang CDR niya, sir, ang host, ang PC na yan is 125 PC5 which is 255.128 255.255.128. So dito naman, sir, exit port gagamitin natin sa router 1, which is the serial port 0, kasi, sir, yung 1 ginamit na natin siya, kaya dito, sir, ayan, serial port 0 na to. Pag ganun,
So, babalik siya pa ganun. Yan. Kasi ito 1 siya. Ayan. Ay, 1 pala. Ayan, 1 pala. So, ang gagamitin natin sir is serial port 1. Ito, sa DCE sir. So, ito sir, dadaan siya dito. So, ito yung exit route niya. Babalik kung saan man nakalagay or nakadestin yung packet cache na ilalagay natin. So, what can we do now is lalagay natin yung serial port niya. Serial port pala. Yung exit port niya. So, ano exit port nung kon natin? Check lang natin sa router 1 ay router 1 SE this one is 192.168 11.201. So, after natin ma-enter yan, then check natin IP route, kunin naman natin yung isang dito. So, same lang sila ng route, which is this one. So, 350 host. Yung 350 na yun is this one. 192.168.8.0. 192.168.8.0. And then, yung CDR ng PC na to is PC2, which is 255.254.0. Same lang sila ng exit port, which is yung serial port 1 sa may router 1. So, router 1, which is ito, which is 192.168.11.194. So, 192.168.11.201. Yan. Ay. May space. So, sobra tayo. IP route 192.168.8.0 and then 255.255.254.0 and then 192.168.11.201. So, saan natin yung nakuha ulit? Itong exit port na to. Dito, sir. Exit port nito sa serial, which is yung serial 1 sa router 1. And then, next naman natin, yan. So, sa kabila namang router tayo. So, IP route, makukunin naman natin ngayon. Ang gusto kong kunin, sir, is ito. Itong 765 host. So, PC1. 765 host is 192.168.168.4.0. So, ang CDR niya, sir, is PC1 siya. Kukunin natin is 255.255.252.0. Ayan. And then, yung exit port naman na gagamitin natin dito, sir, is yung serial port sa router 2. So, ito, sir, 192.168.11.1G. So, lagay lang natin 192. So, serial port 0, 192.168.11.1G. So, dito, sir, sa router 2, kasi doon kukunin, doon dadaan itong packet na to. Ito, sir. So, sa 0, ayan, sa 0 ba? Ayan. And then, enter lang natin. And then, enter lang natin, sir. And then, next naman, IP route 192. So, ang kukunin natin ngayon is yung 150. So, ang last natin na kinuha, sir, is ito. So, let's double check. So, ang host na kukunin natin is 150, which is PC4, which is this one. 192.168.10.0, 192.168.10.0. And then, ang subnet mask niya is PC4, which is this one, 255.255.0.
And then ulitin lang natin yung support 192.168.11.193. And then yung IP routes naman sir, default gateway 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Yan. And then 192.168.11.101 IP route. And then 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 space. Then 192.168.11.193. And then, ayun sir, nagawa na natin yung mga routings, yung IP addresses. So, what can we do? Try natin sir, mag-simulate. And then dito sir, show all none. And then, edit filters, on lang natin to. Yan. And then, gusto ko sir is, gusto ko muna i-try. So, sa PC1 sir, PC1 na to sir is magsisend siya sa lahat. And then, try natin run sir. Then, medyo bilisan ko lang. So, dito siya nakikita natin na successful na yung isang ano natin. Then, successful natin yung iba. And then, medyo nakakatalo lang ako dito sir sa router na to. Which is yung PC1 to PC3 tsaka PC6. Yan. Pero sir, napakita ko naman na successful yung routings natin. So, ang feeling ko sir ay may nakaligtaan akong ilagay or may unting error. Pero sir, nakikita na successful naman yung mga nagawa natin. So, nakasend tayo ng packages sa iba. So, yun lang sir, and thank you for watching. And this has been John Arvin Ulagmay from BSI2TA. Thank you and